Praise. Godly morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo. So yan, mukhang kompleto na po ba ang lahat? Yung mga nasa labas po, tinatawagan ko na po kayo na pumasok po para po makapag-umpisa na po tayo. At nais ko po kayong batiin ng isang mapagpalang umaga. At gayon din naman ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat muli ay dinako niya tayo dito upang bigyan siya ng papurit pagsamba. Amen po ba? Handa na po ba kayong umawit sa ating Panginoon? Kung lahat nga po'y handa na, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Bigyan natin siya ng papuri. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. Inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po kaming umawit sa Kanya. Itaas lamang po natin ang mga awiting ito upang magbigay ng kapurihan sa Kanyang dakilang pangalan. Handa na po ba kayo? Parang hindi po eh. Handa na po ba kayo? Yan, kung ang lahat nga po ay handa na, sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Taas po natin ang ating dalawang kamay. Taas po natin at ipalakpak sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sama-sama po tayong umawit sa Kanya. Bakit ako'y
Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa Kanya. Yes, Lord, sa iyo po lamang kami nagpupuri, O Diyos. Sa iyo lamang kami nagpapasalamat. Panginoon, na kay buti mo, kayo nagtatapat sa iyong mga anak, sa mga nagtitiwala sa iyo. Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay po natin awitin. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo. Ang saking puso ay hindi na maglaho. Nanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Di ba sa buhay ko nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano ba ang maihahandog ko? Di ba sa buhay ko nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ito, O Diyos, awitin po natin ito na nanggagaling sa ating mga puso. Sa lamang kami nagpupuri, O Diyos, nagpapasalamat. Hindi na walang makapapantay sa'yo. Hallelujah, Jesus. Ano ba ang maihahandog ko? Di ba sa buhay ko nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo.
natin ang Panginoon, yung pinakamalakas na papurit palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y humingi ng gabay, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw po na ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa pag-iingat na binigay mo po sa amin upang kami makarating ng ligtas at bigyan ka ng papuri sa araw po na ito. Ngayon din, O Diyos, nagpapasalamat kami sa isang buong linggong nagdaan na kami iyong sinamahan, Panginoon. Tunay na hindi mo kami pinababayaan. Ngayon din sa pag-provide mo, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay, Panginoon, na hindi ito lingid sa iyong kaalaman. Maraming salamat po sa kabila po ng nararanasan namin, Panginoon, ngayon. Tunay na ikay laging nandyan at kami yung pinoprotektahan, sinasamahan, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan. Salamat po sa iyong pagmamahal, O Diyos. Sa araw po na ito ay dinadalangin po namin na kami yung samahang muli sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin na yung itatayo niyo po sa aming harapan. Kayo po ang siyang mag-ingat sa Kanya, mag-bless sa Kanya, Panginoon. Ang siyang magbigay sa Kanya ng talino sa araw po. Kayo po ang siyang magpaalala sa Kanya ng lahat ng Kanyang inaral. Gayon din, Panginoon, sa aming makikinig ng iyong salita. Gabayan niyo rin po kami, Panginoon. Dalangin po namin na buksan niyo po yung aming puso at isipan. Mag-focus po kami, O Diyos, dun sa mensahe na amin pong mapapakinggan. Nawa, Panginoon, di lamang po namin itong mapakinggan, din ay maisabuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Salamat po kami nagpupuri, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sabay po natin sabihin, Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Opo. Nanibago na rin po ako kasi wala na ho akong pulpitong patungang malapad-lapad. Medyo panibago ring adjustment. Ano ho. So, salamat po sa Diyos. Mahina ba? Salamat po sa Diyos, sa ating lahat, na muli po ay nandito tayo para mag-aral, sumamba sa ating dakilang Diyos, at tayo po ay magpatuloy sa isang espiritu na ayon sa pagkatawag po sa ating lahat. Okay. So, of course, this will be our second Sunday for the year 2021. No? Bagong taon. Alam niyo ho, marami hong mga tao pagka ho nagbabagong taon, madalas po sa kanila ay, of course, marami po tayong mga gustong gawin. No? Marami rin hong nangyari sa nakaraang 2021. No? Ang ilan po sa atin ay possible nagdalamhati dahil mayroon ang kinuha sa parte ng pamilya ng kanilang buhay. Yun hong pinsang ko, si Brother Emo, namatay yung kanyang asawa. So, marami hong nangyari sa mga nakaraan na ating mga kinaharap sa buhay. Pero marami rin pong ilan na pagpasok ng taon, marami pa rin hong mga sinabing pamahiin. No? Yung iba, nalalagay ng mga coins sa mga palabigasan. Yung iba ho ay nagbibilihan ng mga puro bilog. Lahat ng klaseng prutas na bili. At maraming iba naman nagsasabi, bagong taon ay bagong buhay. Pero ano ba talaga ang pinaka-the best at pinaka-maayos at pinaka-makabuluhang buhay pagsapit po ng
future, sa bagong taon. Ano ho? Kasi ang totoo nun, pag sinabing bagong taon, kadugtong lang ng kalendaryo po yon. Wala namang nababago maliban sa sinabi po ng mensahe ng ating pastor noon na malibang isipin mo na meron ka bang hindi nagawa na dapat mo magawa ngayon para sa Diyos sa buhay po natin. Ano ho? So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko po sana na buksan natin ang ating Biblia. Anyway, nasa nasa monitor po natin. Nais ko po sana na ang pag-aralan po natin ay nasa Romans chapter 12. Ito po ay karaniwang verses na nababasa po natin, pero nais ko po sana na bigyan ng pagbabalik ng pagka-aral itong Romans chapter 12. Ang sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nais ko po na manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe niyo po sa amin sa umaga po neto, na makita po namin what are the wise things to do this year 2021 in our lives. Mangusap po kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita, at babaan niyo po kami ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Bigyan niyo kami ng bukas na pagkaunawa sa iyong salita at gamitin yung instrumento ito upang maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian sa umaga po neto, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ano ho ba ang pinakamabuting bagay sa taong 2021? Kung kayo ho ang tatanungin ko, sa palagay nyo sa buhay po ninyo, bilang tinawag kayo ng Panginoon, bilang iniligtas kayo ng Panginoon, bilang nagkaroon ng kulay at mabuting buhay sa inyo, ang pagkakatubos ni Kristo bilang inyong tagapagligtas. Naisip nyo na ho ba, what are the best thing to do, wise things to do, na dapat kong gawin itong taong 2021, yung bagong buhay? Actually, our message is entitled, The Wise Thing to Do This Year. Marami ho tayo pwedeng maisip. Marami ho tayong pwedeng maging plano. Pero ano ho ba yung pinakamatalinong bagay na dapat ay gawin natin sa ating buhay? Pwede ho kasi na magplano tayo sa maraming bagay. Let's say, sa negosyo, sa maraming bagay na ma-earn natin sa year 2021, this coming year, or else, ibang plano na pwede po nating magawa. Pero, ang titingnan po natin dito ay ano ba ang makikita natin talagang pinaka-wise thing, pinaka-bagay na napakahalaga sa buhay po natin. Actually ho, wala na pong hihigit pang mabuti sa buhay ng tao kundi yung pagpaplano po ng may kinalaman sa eternity. Na makapag-focus po tayo sa eternity, yung mga tinatawag natin ng mga bagay na mga may eternal values. Kasi ho, kahit anong mag-gain natin dito sa mundo, wala ho Kasi kung gagamitin lang sa buhay natin, ang iksi ng buhay at pansamantala. Yet mabuti ho na pwedeng paunlarin tayo sa material na bagay. Pero ang isipin po natin ay kung ano ang timbang naman ng ating pagkakilala sa Diyos. Yamang ito ang ating nais makita, yung bagay na may mga eternal na bagay. Na alam natin po na
Ang Diyos po, ang eternal God ay hindi po nasusukat ng panahon, even ng mga taon na dumarating po sa atin buhay. Pero meron hong great things o mga katotohanan na pwede nating makaharap sa ating buhay. Pwedeng sa nalilibang tayo sa maraming bagay, pero meron darating. Una, kung ang ating paniniwala si Kristo ay darating, pwedeng malapit nang dumating. Actually nga ho, itong taong nakaraan nito, napakarami ho nating pwedeng pag-isip-isipin. Halimbawa, ang daming earthquakes po. Huwag na ho kayong lumayo, sa Pilipinas lang. Ang daing may mga bulkan na pumuputok. Kailan lang, maraming earthquakes sa iba't ibang lugar. And at the same time ho, yung virus nito na kaya tayo naka-face mask lahat. Medyo ho, tayo ay medyo nag-iingat lahat na kailanman sa tanang buhay ko, mula ho na ako pinanganak, kay 53 years na ngayon. Ngayon lang ho naranasan itong facial face mask na normal na ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. At nalalaman natin sa media na meron pang mas dumarating na para bagang mas higit pa sa nararanasan natin. Ano ho? Ito na ba yung malapit na ba dumating ang Panginoon? Kung dumating naman ang Panginoon, siguro, kung malapit na, ang mind sana natin nakapokus sa bagay na suko ang buhay sa bagay na mga may eternal values ng buhay. O pwede rin naman na ang katotohanan na totoong mangyayari, pwedeng ang kamatayan ay malapit na sa bawat isa. Ano ho? So, ibig sabihin, ito yung mga pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Sa mga nangyayari sa kapaligiran. O pwede rin naman yung opportunity na makapaglingkod ay sandali na lamang. Yamang iyon ang mas mabuti, yung tayo'y maglingkod sa Diyos. The smart thing to do this year in our lives ay ang ating pong reasonable service sa Diyos. Ito po yung dapat nakikita natin. Hindi ko alam ng mundo ito Nasa libutan, ang nakakaalam lang po nito yung mga na kay Kristo. Yung mga nakaranas ng regeneration, yung nakaranas ng pagiging born again, yung nakaranas ng pagiging anak ng Diyos, yung nakaranas ng katiyakan na siya ay ligtas sa kanyang buhay na pansamantala at temporal. Hindi alam ng mundo yan. Walang kwenta sa mundo yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga. Yung sambahin ng Diyos. Yung spiritual na pagsamba sa Diyos. Hindi alam ng mundo po yan. Sino nakakaalam yan? Yung mga pinili, yung mga iniligtas, yung nakaranas ng biyaya ng pagliligtas ng Panginoon, ng katubusan ng Panginoon. Sila po yun. So that, kung ganon, pwedeng ang Panginoon dumating, pwedeng mamatay na tayo ng hindi magtagal ang buhay, pwedeng ang paglilingkod natin at pagsamba sa Diyos ay pwedeng hindi matagal ng panahon o pwedeng maigsi lang, pwedeng mag-isip tayo. Ayon po sa Psalm chapter 90, verse 12, so teach us the number of our days that we may apply in our heart unto wisdom. Bibilangin natin po ang mga araw natin. At ito ay makita natin ano ba ang pinaka-the best at ano ba ang pinaka-wise na magkaroon ng wisdom sa buhay natin. Kasi tumatanda tayo. Napansin ko ho, pagka nag-edad kang 50, mukhang marami ng sakit lumalabas. Bakit? Marami ka naman sakit, Pastor Rogie. 53 na kasi ko.
Marami hong mga bagay na mararanasan ka na hindi nakamukha ng kabataan, na paragang in everyday, in life, sa kabataan, parang okay lang ang kalusugan. So, hindi ho natin pwedeng pahindian yun. Lumilipas ang panahon sa buhay natin. At tiyak na tiyak, kung meron man tiyak, bukas makalawa, ang tao mamamatay. Tiyak yun. Ang sabi ng Psalm chapter 90 verse 12, turuan nyo kaming bilangin ang mga araw upang ito ay masilbing katalinuhan namin. Kaya nga ho, minsan pagka ho nagbe-birthday kayo, dapat may natututunan sa nakaraang taon. Upang ma-i-apply sa panibagong taon na darating sa buhay. Kung ganon, what are the wise things to do this 2021 or this coming year sa buhay po natin? It will be wise to surrender to God. Yun ho ang hindi pwedeng mawala. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Ang tanong sa church lang ba ipine-present ang katawan bilang pagsamba? Hindi ho, in every day in our lives. Every time we give the quiet time to the Lord. Every time we give in reading of the scripture. Every time we give in prayer. That we may present our bodies. Buhay na hain sa Diyos. A living sacrifice. Surrender. How many percent in our lives ang nakasurrender sa Diyos? 100% ba? Siguro 50%. O baka 20% lang. Kung timbangin natin, ilang porsyento ang buhay natin surrender sa Diyos? Naisip ba natin po yon? Kung iyan ay 100% surrender sa Diyos, alam mo ba kung ano ang Diyos sa buhay mo gawin mo? Yung verse 1 and 2 po neto na ating paaralan, ito po ay total dedication to God. Pagtatalaga, pag-aalay ng buhay sa Diyos. The formula for wise action is total dedication to God. Ang sabi po dito, present your bodies a living sacrifice. Bodies. You know, alam niyo yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20? Buklatin ko lang ho ang Bible. Kasi tingnan natin, yung pine-present natin bilang katawan natin. Ito po ang sabi. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? Your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. In other words, yung buhay, yung katawan nyo, hindi na sa inyo. Nung kayo ay tumanggap ng banal na Espiritu na siyang tatak ng inyong pagkaligtas, ang sinasabi ng Scripture ni Apostle Paul, ang inyong katawan ay hindi na sa inyo. Bakit naman hindi na sa akin? Ano sabi po ng verse 20? Sapagkat kayo'y binili sa halaga. Pag may bumili na ng isang bagay, pag may may-ari ka nang bumili, hindi na sa atin. Meaning to say, yung pag-surrender ng buhay, it might be 100% sa buhay natin para sa Diyos. Yun ang totoo. Kaya nga minsan, pagka merong tinatawag para maglingkod, kuminsan kahit kabundukan, hindi maatrasan ng tinatawag. Bakit? Yung buhay niya hindi na sa kanya, sa Diyos na.
Kung ang plano ng Diyos, tawagin ka at ipaglingkod mo ang buhay mo sa Kanya yon. Hindi na sa atin. Ito pong maliwanag sa Scripture. Present your bodies. Ano ibig sabihin ng katawan? Kung iyan ay sa Diyos, dapat buhay na sakripisyo, buhay na ihain, real surrender, 100% to God. Alam niyo ho, pagka binigay ho nating hain sa Diyos yan, may inaalis, may inaayos, may binabago. Sa buhay po natin, di ba? Alam niyo ho kasi yung hain sa lumang tipan. Pag binasa niyo po yan sa Leviticus chapter 1, verse 3. Alam niyo ho yung paghain? Ang sabi ho ng Diyos, kung maghahain kayo ng kambing, tupa, baka, dapat walang batik o kapintasan. Yung hahain mo upang maging kalugod-lugod sa Diyos. In other words, our body, kung hihahain sa Diyos, dapat banal, kalugod-lugod sa Kanya. Walang batik, malinis. Kaya sabi po diyan, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable sa Diyos. Meron pa bang higit pa ho sa buhay na suko sa Diyos, nakasurrender sa Diyos? Everyday ng buhay sa Diyos? Bawat may desisyon ka, nadidiscern mo, tama ba itong gagawin ko? Pag nahihirapan magdesisyon, pinapanalangin. Hinihingi ng wisdom, ng gabay mula sa banal na Espiritu kung tama ang gagawin. Yun ho yung wisdom. Kasi yung buhay mo, hindi na sa'yo. Ito yung sinasabing, present your bodies a living sacrifice. May inaayos. Kaya nga si Paul, ang sabi niya sa mga taga-Roma, I beg of you, please, I beseech you, I beg his reader to present their bodies to God. Soul, body, and spirit. Dapat kalugod-lugod. Although sa buhay po natin, madalas paglalapit tayo sa Diyos, doon natin na meditate, na pag-aaralan ng buhay natin. Oh, ako isang makasalanan, Lord, nais kong magpalinis sa iyo. Pero sinasabi po dito, pag pinresent mo, kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yun ang pag-aalay ng lumang tipan. Kasi po, alam nyo ho, in Old Testament, yung worship po nila, focus on offering animal sacrifices in the temple. Doon ho nakapokus sila. Naghahain sila ho ng hayop na walang kapintasan, walang galis, walang pekas, malinis, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos upang mabigyan siya ng kaluwalhatian ang Diyos. But in New Testament, sinabi po ni Pablo that spiritual worship now includes offering one's whole body, whole life. Ano po ang sabi ng Hebrew chapter 13 verse 15-16? Pwede hong buksan ko lang po ito. Ho? Ang sabi po ng Hebrew chapter 13 verses 15 and 16. Basahin ko po. Verse 15, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain, ng pagpupuri sa Diyos, sa makatwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. In verse 16, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Sa Tagalog, that of what? Ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong. Dito po kasi sa Biblia ko ay ang pag-abuli, ang pagtulong sa kapwa. Lalo't higit sa kapwa mananampalataya, ay huwag ninyong kalilimutan sapagkat sa mga gayong hain
ang Diyos ay totoong nalulugod. In other words, sa pagsamba sa Diyos, ang sabi po dito ni Paul says that spiritual worship now includes offering in one's whole life. Sa buhay po natin, ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, huwag kalilimutan, at ang pagpupuri ng ating mga labi sa Diyos. Hindi na po tayo nakalaan sa paghahain ng mga hayop bilang pagsamba during the Old Testament. Sapagkat ang sinabi po ng kasulatan, hindi ko na po pabubuksan, in Hebrew chapter 9 verse 12 to 15, minsanan lang naghain si Kristo. Pumasok sa kabanal-banalan, instead na hayop, minsang hain ay sapat na bilang katubusan ng kasalanan ng sasampalataya sa Kanya. Alam niyo ho yung technical term from presenting the Levitical sacrifices during the Old Testament. Ang sinasabi po, pwede kong buksan, buksan niyo ho kung may Bible kayo, sa Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 4. Ang sabi po dito ganito, tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makakalakad sa panibagong buhay. At ang sabi po ng verse 6 and 7, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako na sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gaya'y wag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Yan po yung sinasabi po na yung alive from the dead. So walk in newness of life. Ano ho? So tayo lumalakad, dating patay ay ngayon buhay na, so tayo lumalakad sa bagong buhay. At yan po yung sinasabi po na harmony with the highest reason. Yung reasonable service, yung spiritual worship to God. Instead of paghahain ng mga hayop during the Old Testament. Meaning to say, yung sinasabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you may present your bodies a living sacrifice. Ito na ho yun, yung ginagawa po natin. Banal, kalugod-lugod, sa harapan ng Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Ano po ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9? Ang sabi po, but you are a chosen people, a royal priesthood. Ang sabi po dito, chosen people, holy nation. Ito pa, people belonging to God. Mga tao na pag-aari ng Diyos. Mga anak ng Diyos. People belonging to God. That you may declare praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tinawag kayo mula sa kadiliman, patay dati sa spiritual, upang dalhin sa kaliwanagan sa buhay. O mga anak ng Diyos. Iyan yung sinasabi po na surrender, suko ang buhay sa Diyos. Hindi lang ho every time tayo nandito na pumupunta sa church, every day in our lives, na nakasuko ang buhay sa Diyos. Ito ay isang katalinuhan, sapagkat hindi mo alam ang bukas. Pwedeng death is 1 year nearer. Pwedeng malapit na rin dumating yon. Wala namang nakakaalam. Ang mahalaga, we are all ready to live this life anytime.
And we will go home with the Lord in heaven. Yun po yung napakahalaga sa buhay natin. Kaya nga kung tatanungin ko nga kayo mismo makasasagot. Ilang percent suko ang buhay ninyo? Huwag nawa hong mangyari na hindi ho 100%. At kung hindi 100%, bakit hindi 100%? Alam niyo, nung si Kristo namatay sa krus, wala hong iniwan. 100% ho. Hinarap niya ang kamatayan para bayaran ang iyong kasalanan. Pero bakit tayo mga tinubos, hindi tayo makapamuhay madalas ng 100%? Nakokompromise ang maraming bagay sa ating buhay. Ang parte ng buhay sa ating buhay. What are the wise thing to do this year? It will be wise to separate from the world. Ano ang sabi po ng verse 2? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang sabi po dito, it will be wise to separate from the world. And be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa mundo. Hello? Huwag daw tayong aayon. Huwag tayong makikisa sa lakad ng mundo. Bakit? Alam niyo ho, pag ang isang kasalanan ay inyong napagbigyan, at hindi nyo ito natatakasan, ito ang maglalayo sa inyo sa Diyos. Hello? Isang kasalanan lang na hindi mo matatakasan, na yung kahinaan mo ay napagsasamantalahan ni Satan o ng evil. Nandyan na ho yung manlalamig ka at ikay magiging malugamgam. Maligamgam. Ayaw ho ng Diyos ng maligamgam eh. Ang sabi ho niya, mainit ka na kung mainit ka, malamig ka kung malamig ka. Hindi ho yung pakiramdam may Kristiyano ka, sumasamba ka, paglabas mo sa templo o sa iglesia, diretso ka at patuloy sa paggawa ng kasalanan. Nadidiscern mo dapat yan. At nadidesire mo at nagkakaroon ka ng lakas upang yan ay talikuran. Hindi ka malalapit sa Diyos. Ang dulo ng anumang uri ng kasalanan, kapahamakan. And be not conformed to this world. Paano ba tayo na-impluensya ng mundo? Konti lang ba impluensya niya? Even nga dito sa loob ng church pwedeng na-impluensya ng ilan Ginagamit ka, pero pag hindi ka nakikita, iba ginagawa mo. Lalo yung social media, yung mga Facebook, gaming, magkakatabi lang kayo, hindi kayo magpuknatan pag alis at paghawak ng cellphone. Hindi ko alam kung paano yung gaming na yon. Nakaka-addict yata yun. Baka hindi mabitiwan, matatalo ka. Nasa loob ka na iglesia. Nakakaaliw. Hindi pwedeng nahati ang katawan. Hindi pwedeng banal tapos hindi banal. Alam nyo, ibig kong sabihin, alam nyo, ang mundo punong-puno ng kalikuan, punong-puno ng kaaliwan ng mundo. Kahit mga hinirang ho, nasisilo. Alam nyo, minsan ho sa Facebook lang experience ko wala ka namang hinahanap. Bakit dut-dut ka nun dut-dut? Tingnan ng tingin. Wala ka namang hinahanap. Ano hinahanap mo doon? Maistyoso? Maistyoso? Ano tawag? Maistyoso?
Maisyoso. O yung ba hinahanap doon, maisyoso? Wala namang hinahanap, bakit tayo bitiwan niyang ganyan ng ganyan? Dami mong gawain sa loob ng bahay. Maghapon ka, libang na libang. Alam nyo mga kapatid andyan lang yan eh. Pero dapat alam nyo kung ano ang pinapahalagahan. Walang masama tumingin ka, sige. Pero wag naman kahit mahalagang bagay, maupo ka dyan, hindi ka na mapuknat sa pagkakaupo mo dyan. Lalo na yung mga nag-gaming, yung mga kabataan, hindi ko maintindihan kung anong ginagawa nila doon. Kahit utusan niya, hindi mapuknat eh. Matatalo daw. Hindi ko lang ba anong labanan yon. Yung ganun ng ganunan. Sa panahon po ng conformity, ang mundo ho'y nakakaaliw. Nakakalibang. But the end of the day, mga kapatid, kapahamakan. Ano sabi po ng scripture in John chapter 10 verse 9? Na parito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak, at pumatay. So dapat maging wise tayo. Dapat alam nating mag-discern kung ano yung mahalaga at hindi mahalaga. Dapat meron tayong willingness na kung kinakailangan pinuputol. Kung kinakailangan wag mababad, layuan. Alam niyo yung dalawang anak na prodigal son in the pig pen. Yung sa Lucas chapter 15 verses 11 to 32. Alam niyo mapapansin niyo po doon, anak yung dalawa, anak. Kung titingnan po natin yung story, ano ginawa ng bunso? Hindi ba, siguro nakita niya, mukhang baka may mga kakilala at kabarkada ng nagyayaya sa kanya. Hindi ba ang nangyari sa kanya? Lumaya siya sa ama niya. Marami siyang pera. Ano ginawa niya? Namuhay ng makamundong bagay. Inubos ang mga bagay na ari-arian na minana niya sa kanyang ama. And take note, nakisama siya sa magulong buhay. Sa mundo. Di ba? Yung mga barkada niya, puro kalasyawan ang ginagawa nila. Ubos! At the end, naging amoy baboy siya, di ba? And even the company, yung kanyang mga kasama, alam natin, na-compromise siya, di ba? Anong makikita natin doon? Anak yun, kung titignan natin yung story, anak siya ng ama niya. Mababaw ang kanyang conversion sa Diyos. Kaya yung mensahe natin noong nakaraang linggo, mag-aral, magbasa kayo ng Bible. Pagkatapos isipin mo, ano yung mga bagay. Ang sabi niya ba, anong mga bagay na hindi mo nagagawa nitong nakaraang taon at pwede mong magawa ngayon? Mababaw yung conversion niya. Kaya siya natatangay. Tayong mga anak ng Diyos, alam niyo pag hindi kayo nagbababasa at nananalangin, pag nawala yung desire ng puso ninyo at kauhawan sa salita ng Diyos, titakin ko po sa inyo, makokompromise kayo ng mundo. At yan ang ayaw ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po dito, and be not conformed to this world. Huwag na kayong magsiayon sa takbo ng mundo. Bagkus mag-iba na kayo ng pag-iisip. The wise thing to do this coming year or this year is surrender to God. Secondly, separate from the world. Nakasurrender ang buhay sa Diyos at mabuting tayo ay hindi makompromise o makiayon sa takbo ng mundo. Ano pa yung mga bagay na dapat ay may katalinuhan sa ating buhay pananampalataya?
Suko ang buhay kay Kristo. Hindi nakikiayon sa takbo ng mundo. What else? It would be wise to shine for Christ. Kung ang buhay natin ay suko kay Kristo, at hindi tayo nakikiayon sa mundo, buhay mo, mananampalataya, dapat nagliliwanag ka kay Kristo. Ano po ang sabi po dyan? But be ye transformed by the renewing of your mind. Mag-iba kayo ng isip. Mag-transform kayo. I-renew nyo ang inyong isipan. Yung mga mali at maruming isipan. Ang sabi po dyan, be ye transformed means to take off one's mask. Kung meron mang marumi, minababuting alisin. Kung mayroon mang bagay na nakakapagpahina, nakapagpapalamig sa pananampalataya, inyaalis, iniiwasan. Hindi ba natin na-discern na baka minsan magagalitin na tayo? Hindi ba natin napapasin, baka minsan nagiging chismoso na tayo? Nagiging chismosa na tayo. Hindi ba natin napapansin, baka nagiging mayabang na tayo? Nagiging mataas na tayo? O di kayo nagiging madamot na tayo, selfish na tayo? Or else, nakapag-iisip tayo lagi ng masama. Paano tayo makapag-shine kay Kristo? Sabi, renewing of the mind. Dinidesire po yan. Ninanasa ng puso. Yan ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa mga mananampalataya sa iglesia sa Roma. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Idinugtong niya yung verse 2. Huwag kayong makiayon. Ibig sabihin, huwag kayong makiayon, huwag kayong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. At mag-transform kayo, mag-renew kayo ng mind. Kung dating meron tayong masasamang pag-uugali, baka pwedeng sasabihin nyo, hindi ko maalis Walang iniwalan sa kanta ni Andrew E. Gusto kong bumait, pero hindi kong magawa. Hindi naman totoo po yun. Sa Romans chapter 7, si Apostol Paul mismo, sinabi niya, meron akong gustong gawin, pero di ko magawa. At yung anumang bagay na ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Sino makatutulong sa akin? Di ba? Idinulog niya sa Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi si Kristo. Kneel down before the Lord. And ask the strength in order to overcome. Alam niyo ho, yung pag-alis ho ng mga maskara, yung mga hindi magaganda, sometimes kahit ako, nakaka-experience, sometimes, bagamat hindi mo gusto, pero nagkakamali ka. Nadidiscern Kasi meron kang mararamdaman na something mukhang nagkasala ka, mukhang nagkamali ka. So it's time to pray. Give it to the Lord in prayer. Alam niyo ho, yung pagta-transform, naalala ko ho ang Panginoong Jesucristo sa Matthew 17 verse 2. Nung sinama niya ho sa bundok yung si Pedro, Santiago, si Juan yata yun, alam niyo, nagbago ang kanyang ningning. Nag-transform ang Panginoon doon. Tayo hong mga anak ng Diyos. Ito bang taon neto, alalaman natin ano ba yung mga bagay na dapat baguhin? Sabi nga ni Pastor, meron ka bang dapat gawin na hindi mo nagagawa? At bakit hindi naman magawa? Andyan ho ang Panginoon. Nothing is impossible. Kaya kanyang tulungan. Lumuhod ka lang, ipanalangin mo. Kung meron man ho tayong kung meron man ho dito na mga bagay na pangit na dapat mabago, isa ho ako doon. Yun hong pagsasalita ko ho dati, grabe ho Matuwa't magalit ho ako, talagang ang pangit na lalabas sa bibig ko. Sometimes nadidiscern ko pagka medyo parang may maling attitude,
Pinapanalangin ko po yon. Mag-isa ho Kasi po tayo, di ba meron tayong reading ng Bible sa hapon o gabi, tapos nagpe-pray yung family. Ginagawa ho namin yun Nagpe-pray ho kami gabi-gabi. Pero sometimes meron kang mag-isang panalangin. Yung gusto mo talaga idulog sa Diyos na mabago yon. Nababago ho. Laging malalagay sa isip at puso mo na dapat hindi ka ganito, na dapat hindi ka ganoon. Pero kung wala kang willingness na mabago, hindi ka talaga mababago at pahihirapan ka ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. At sana huwag mangyari yun. Yun ang ayaw ni Apostol Pablo sa sulat niya, na dapat tayo nagtatransform. At yung pagbabago po na yan, changing the outside to be consistent with the inside. Sa labas, sa loob, sa loob, sa labas, magre-reflect. Kung ano yung nasa loob, lalabas. Hindi ho, pagka nagkakasama-sama o parang mo, madali, eto ho kasi, minsan ho, mas okay pa tayo nalalasing Kasi lumalabas yung totoo, di ba? Pero hindi ko sinasabi maglasing tayo. Hindi ho ganun, Obserbasyon ko lang ito. Yung tao, pag nalasing, nakikita mo kung ano yung totoo sa buhay, sa puso niya. Lumalabas Kasi pag hindi ka lasing, matino yan, naiingatan niya yung kung ano siya. Mangyari naman ho sa iglesia, wag ganon. Wala ho talaga tayong dapat dalawang maskara. One maskara lang dapat. Kung ano ka, ikaw yon. Kung may mali, may mga bagay na dapat mabago, panalangin sa Diyos. Wala naman ho perfecto. Kahit ho sino, nagkakamali. Pero dinidesire sa Diyos na mabago at may natututunan sa nagagawang kamalian. Hello? Ano ho yung dapat na makita sa atin bilang mga mananampalataya? Buksan niyo ho Bible niyo. Ito ho yung bunga ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5, verse 20-23 at basahin ko ho ito. Ang sabi po dito sa 22, but the fruit of the Spirit is love. Pag-ibig po. Katuwaan, joy, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Pag-ibig first. The fruit of the Holy Spirit is love. Kamusta ho love natin? Kamusta ho? Alam niyo, mas binibigyan ng pansin ho dyan, yung paggawa natin ng mabuti. Walang masama hong gumawa ng mabuti kahit sa ibang tao, pero mas binibigyan ng diin, lalo't higit sa mga kapatid sa pananampalataya. Kamusta ho tayo lahat? Sa nakaraang mga pandemic, salamat ho sa Diyos, nakasurvive tayo in spite of maraming mga hardship, maraming trials sa buhay. Kamusta? Alam niyo ho, yung minsan magkamustahan, malaganapan ng bawat isa, mabalitaan ang buhay ng isa't isa, at kung may magagawa tayong magandang bagay sa Kanya, magawa. Yun ho yung ginagawa even the early church. Nagtutulungan sila. Yung iba nga ho, although hindi naman natin ginagawa ngayon, yung iba nagbebenta ng mga ari-arian para itulong sa iglesia. Nilalagay sa panan ng mga apostol para ikalat at pagtulong sa mga kapatiran sa iglesia. But ngayon, a simple help, napakalaking bagay ho. And we are one body in Christ. One church, representing the Lord Jesus Christ as a head of the church. Kung tayo mismo hindi makikita yon, parang hindi maganda. Ang isang iglesia ho talaga nagtutulungan. Hindi ho nagsasakitan. Hindi ho ganon. At kung minsan pag may nabalitaan kang hindi maganda, alam nyo, huwag ikakalat. Tulungan siya. Kung matutulungan mo, sabihin sa ikinaukulan para siya ay madamayan. Pag may nagdadalamhati, madamayan. Pag meron sobrang hirap, kahit encourage mo, may encourage. Ngayon nga, pag may na-hospital, hindi nga lang madalo sa hospital Pero mapaabot kahit sa text man lang, pinagpe-pray ka namin. Aware tayo sa iglesia. Makikita yung alam niyo doon sa Romans chapter 12, doon sa mga preceding verses po doon,
Yung pag-ibig ho, makikita nyo doon. Yung harmony, pagkakaisa na nagmamahalan na siya. Ang sabi po dyan ng Galatians chapter 5 verse 22, pag-ibig, pagpapahinuhod, yung long-suffering and gentleness, yung kagandahang loob, kabutihan ng pagtatapat, the goodness of faith. Yung verse 23, ang sabi po dyan, kaamuan, pagpipigil. Pagpipigil ho sa sarili, laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. Pinagpe-pray po natin lahat yan. Nawa, hari nawa. Nagliliwanag tayo kay Kristo. Shining and the renewing of the mind. Alam niyo ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 13 to 16, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ang sabi po dyan, let your light shine before men. Ibig sabihin yung paggawa ninyo ng mabuti as church, makita ng tao, Kristiyano o hindi Kristiyano, upang sa ganon, sino ba ang Diyos na sinasamba nila, upang sila rin mahikayat na purihin ang Diyos na nakilala natin at nagligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Iyon po yun. Ang nakalulungkot lang ho, sa buhay natin, sa patutuo natin, makikita dito tayo papasok, magugulat yung taong hindi mananampalataya. Doon ba pumupunta yun? Doon ba sumasamba yun? Ay sasabihin pa nila, kung katulad lang niyang, magiging magiging katulad niya, hindi na ako sasamba. At yun ang malungkot. Alam niyo ho, ang patutuo napakahalaga sa buhay ng mananampalataya. May proper discretion, may wise discrimination, may mabuting patutuo with action. Tayo po yon. Napakahalaga po ng mga paalala na ito sa atin. Sa taong ito, nais ko suko ang buhay ko. Kung meron hindi na isusuko sa inyong buhay, ngayon na ang panahon. Pagsisihin ng kasalanan at ibigay sa ating Panginoon yung buhay na hindi na isusuko sa inyong buhay. At hayaan nyo magliwanag ang inyong buhay sa harapan ng maraming tao upang sa ganung bagay, sila rin ay makakilala sa Diyos. Alam nyo ho, yung sukong buhay, kasama po dyan yung pagpapatotoo. Yung tinanggap mo, maibahagi mo rin. Si Kristo, meron ka, bahagi rin si Kristo. Doesn't matter ho. Hindi naman kayo magliligtas eh. Ang Panginoon ho. Ang Diyos ang magliligtas. Only thing we do is to share the Lord Jesus Christ as your personal Savior and God to other people. So, what are the wise things to do this year? Surrender our lives. Ang sabi po dito, surrender our lives and separate from the world. Huwag makiayon sa mundo ng paggawa ng kasalanan. And take note, to be shine for Christ. Magliwanag kay Kristo. Sabi po dyan, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, na mai-prove ninyo, what is that good and acceptable. Ano ang mabuti at katanggap-tambak and perfect will of God. Maiksi lang ho yung message, di ho ba? Pero nais ko sana na huwag niyong malimutan, kahit sa simpleng mga points po natin, ang pinakamabuti sa taong neto, suko ang buhay sa Diyos. Ano po ang sabi po dyan? Ang karunungan na dapat nating gawin sa taong ito. Ano ba ang mahalaga? Ang buhay na suko sa Diyos. Kung suko sa Diyos, hindi ka o hiwalay ka sa mundo ng gawain o hangarin sa buhay at nagliliwanag kay Kristo, hindi umaayon sa mundo. And take note, si Kristo ang nagliliwanag sa buhay niyo. Sometimes so, balansihan lamang. Kung Kristiyano ka, kung ikaw ay anak ng Diyos, makikita sa buhay mo yan. Pwera na lang kung hindi ka talaga anak ng Diyos. Wala kang kakayanan na ma-overcome anumang bagay na umaalipin sa inyong buhay.
Again, ang karunungan na dapat nating gawin sa taong ito ay ang buhay na suko sa Diyos. Hiwalay sa makamundong gawain at hangarin ang buhay na nagliliwanag para kay Kristo. Tayo po lahat ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Sa taong ito, Panginoon, ay makita namin ang mahalagang bagay na dapat ay magkaroon kami sa aming buhay. Panginoon, we are all here. We want to surrender our lives to you. Panginoon, meron man sa buhay namin, sa mga parte ng buhay namin, na naalipin man paggawa ng kasalanan. Anumang kasalanan mayroon kami na hindi namin, Panginoon, na paglalabanan at hindi kami nakalalaya. This is the time, Lord. We surrender it all to you. Nais ko pong mabago, Panginoon, ang buhay po namin. Nais ko magkaroon ng bagong buhay sa iyo, Panginoon. Nais kong magkaroon ng bagong liwanag, bagong plano ng buhay. Ang plano na surrender ang aking buhay sa iyo. At kailanman ang buhay ko ay hindi na maaalipin pa ng sanlibutan ito. Bagkus, Lord, hayaan niyong magliwanag ang buhay kong ito para kay Kristo. Si Kristo'y nagpahalaga sa buhay ko ng gayon na lamang. Namatay siya sa krus para sa akin upang ako ay hugasan ng kanyang dugo at bigyan ng buhay. Lord, here we are. Nais po namin ang aming buhay ay gamitin upang ikaw ay mabigyan ng kaluwalhatian. Maglingkod kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa bawat isa po sa amin. At magpatuloy ang pag-ibig sa bawat isa sa amin bilang isang iglesia na tinawag nyo sa lugar po ng barangay ng Makinabang. Maraming salamat po, Panginoon. Mangyari sa buong taon ay meron kaming natutunan mula sa inyong salita at magpatuloy kami na nagliliwanag sa buhay nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa magandang mensahe ngayong umaga at tunay po na nakakahamon po yung mensaheng ating narinig. Amen po. Ano po ba yung nararapat na gawin natin ngayong taon na to para sa Panginoon? At ngayon po, darako po tayo sa pagkakaloob sa Diyos at sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki o liit ng ating pinagkakaloob, kundi sa puso po natin. Yung pong pagiging matapat sa Diyos ay yung po yung mahalaga sa ating Panginoon. Yung pagiging tapat po natin sa pagkakaloob. Kaya po sama-sama po tayong yumuko at ipanalangin ang ating mga ipagkakaloob. Dakilang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa iyo sa magandang umagang ito. Salamat po sa isang linggo na naman na pag-iingat, paggabay mo sa amin. Katunayan na ikaw ay hindi mo kami kinakalimutan at ikaw ay tapat sa iyong pangako sa amin, O Diyos. Ang dalangin nga po namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng espiritual na pamumuhay na kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. At tulungan mo rin po kami na mapagtagumpayan ang mga dumarating na trials, temptations sa aming buhay. Pero higit po sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong matapat sa iyo sa lahat ng bagay. Maraming salamat po at ang mga pananalapi na
ipagkakaloob po ng bawat kapatid sa iyong gawain ay na dinadalangin namin na magamit sa mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa iyo sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, Panginoon, at sa pangangailangan ng iglesia. Dalangin din po namin na patuloy mong pagpalain ng bawat isa at na maranasan po patuloy iyong kagalakan sa pagkakaloob sa iyo, O Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Hello? Yung po ibinigay sa atin ni Pastor OG na message, what is the best thing to do this year? Napakaganda, di ba? Ano yung pinakamaganda, pinaka-the best na pwede natin gawin? Nagbigay din po siya ng 3, di ba? Sabi niya, surrendered life to God, and then separated from the world and to shine for Christ. Bigay po ako sa inyo ng 3 isa lang po ang tinutumbok niya. Ito po siguro, maganda rin po ito. Number 1, give your first hello to God. Early in the morning, pagising, yung first hello, instead na hello kayo sa cellphone, dadamputin yung cellphone, pipindutin yung cellphone, yung first hello natin, ibigay natin ito sa Diyos. Yun po yung una, paggising ng mata, sanayin lang po natin sarili natin. Ano ba ngayon? Pecha natin ngayon. O Agis. O yung first hello natin tomorrow, sa Diyos natin ibigay. O do you imagine, ilan tayo? Just give your first hello to Jesus. Yun po yung una. Ibig sabihin yan, early in the morning. Pagising nyo sa umaga, i-disiplinahan nyo lang po yung sarili nyo. Wag nyo muna ninyong pindutin. Siguro ang pinakamagandang mensahe, hindi naman manggagaling sa cellphone eh. Kahit yung pinakamagandang thought na binigay sa inyo nung nag-send ng message, sa Bible na lang po ninyo kuhanin. Ayun ang pinakamaganda. This year, sanayin na po natin yung sarili natin kasi yung message ni Pastor OG ngayon is about surrendered life eh. Ibibigay mo ng todo actually 100% pa nga hinihingi ni Paul. Hindi po talaga natin maibibigay yon kasi may kanya-kanya po tayong desire, may kanya-kanya po tayong hilig. Di po ba? So ito po yung number 1. Give your first hello to Jesus or to God. Yan po yung early in the morning. Then number 2, give your thought. Alam niyo po yon, yung isip ninyo. Bigay niyo muna sa Diyos yung isip ninyo. Huwag na muna ninyong isipin ano yung kakainin, ano yung gagawin, ano kaya yung lakad ko maghapon. First hello, and first thought natin sa Diyos, ibigay na po natin yon. So, prayer po yon. Papunta na po sa prayer yon. Yung first thought natin. And then yung number 3, give the rest of your day to Jesus. Saklaw na po yung buong araw. Imagine niyo po, araw-araw, yun na po papracticein natin. May nasabi nga si Pastor OG kanina hindi nyo ba namamalayan? Minsan parang chismoso na tayo. Hindi natin namamalayan, parang chismoso na tayo. Baka hindi na rin natin napapansin, minsan sugarol na tayo. Yun ang matindi. Baka di rin napapansin, backslider na pala tayo. Marami po tayong hindi napapansin kasi nga nagiging gawi. Ang isang bagay na nagiging gawi, hindi na po natin namamalayan na nilamon na pala tayo. Nalamon na po pala tayo. So, iwasan na po natin yun. Yung mga bagay po na maglalayo sa atin sa Diyos, iwasan na po natin. Iwasan natin. Pagyamanin po natin kung ano yung may konting yaman po tayo sa salita ng Diyos. Pagyamanin po natin to. Maniwala po kayo. Lahat po tayo magiging masaya. At the end of this year, i-recall ko po yung ating na-share sa inyo nung first Sunday para ma-recall po natin yung ating ginagawa. O kaya, siguro maybe half this year, mga June, pwede ko na po i-remind
para sama-sama tayo. Okay, sige po, tayo lahat tumayo. Tayo po ay magbigay na ng puso, damdamin sa Diyos sa oras po na ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit, Ama, sa iyong banal na luklukan sa oras na ito. Kasama ng iyong mga anghel, Panginoon, na narito. Kasama naming sumamba, kasama naming umawit, kasama naming nakinig ng iyong salita at ng iyong mensahe. Samahan mo nga po kami, Panginoon, sa pagtahak namin sa taon pong ito. Magkabi-kabilang bansa, Panginoon, ay natitreten po sila ng mutation ng COVID-19 na ito. Pero Lord, naranasan namin, nakita namin, na sa nagdaang taon, naingatan mo po kami. Ano ba ang taon na ito, O Diyos, na pagkakaiba noong nakaraang taon? Na ikaw pa rin, O Diyos, ang siya naming Diyos na tagapag-ingat namin. Siyang Diyos naming kanlungan. Siya po yung nag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming samahan, O Diyos, habang binabago namin po ng dahan-dahan, hindi man po 100%. Nawa po, Panginoon, ay dahan-dahan, Panginoon, sumuko ang aming kalooban, sumuko, Panginoon, ang aming kakayanan sa iyong banal na presensya, O Diyos, at sa iyong salita. Hubugin mo po kami, Panginoon, at habang kami po ay nagkakaroon ng malay, kami po ay nalulunod na sa iyong banal na presensya. Salamat sa iyo, Panginoon. Gawin mo rin po kami kagaya ng isang punong namumunga sa kapanahunan, na lagi nakalantad, Panginoon, sa araw, sa sikat ng araw. Maging ganun nawa kami, Panginoon, na araw-araw nakalantad sa sinag ng iyong salita at tiyak na mamumunga sa kapanahunan. Salamat sa iyo, sa iyong mensahero na ginamit mo sa amin sa umaga pong ito, si Pastor OG. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na namutawi sa kanyang labi. Samahan mo siya, Panginoon, at dalangin din namin na patuloy mo, bigyan pa siya ng mahabang buhay, na masigla, malakas ang katawan, at ganun din po, Panginoon, na masayahin, O Diyos, ang kanyang may bahay at ang kanyang nag-iisang anak, Panginoon. Samahan mo po sila. At tahakin din po, Panginoon, ang buhay na ito. Na puspos, Panginoon, na kapangyarihan mo. Puspos, Panginoon, na yung presensya, Panginoon, sa lahat ng bagay. At patuloy mo silang gawing inspirasyon sa marami pa pong mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Tunay, nariyan ang iyong pagpapatunay, nandiyan ang patutuo mo, maging sa buhay namin, na hindi mo po kami hinahayaan, O Diyos. Patuloy kami na nakararating sa aming pananambahan ng maayos, ligtas, hanggang sa aming pagbabalik, Panginoon, sa aming mga tahanan. Dalhin namin, Lord, ang mensaheng ito. Hanggang sa kinabukasan, dalhin namin ang mensaheng ito. At tumibay sa amin, lumago sa puso namin. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kami magdala ng pagpapala dahil sa iyong pangalan, O Diyos. Gawin mo pong matagumpay ang buhay po namin ito na nagpaparangal lamang sa iyong kadakilaan. Nawa, O Diyos, ang iyong walang hanggang biyaya at ang walang hanggang pagliligtas, O Diyos, na yung banal ng iyong buktong na anak na si Jesus at ang walang hanggang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu sa aming lahat mula ngayon hanggang sa magpasawalang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus, tagapagligtas at matalik na kaibigan. Amen. 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 God bless us all po.